Hello guys! Welcome back again to our YouTube channel, Han and Kai. So today's video, another success immigration stories ang ating ibabahagi sa vlog na to. So this case is a spouse visa German-Filipina couple. So salamat guys for sharing your stories with us. And papangalanan natin siyang Miss Nina. Thank you, Miss Nina, for sharing your story with us. And para din magka-idea ang ibang couples natin under spouse visa, German-Filipina couple. Traveling from Philippines to Germany. So, nag-travel si Miss Nina third week of September. So, thank you, Miss Nina, for sharing your story with us. And hopefully, ay magka-idea din ng iba nating couples na magta-travel from Philippines to Germany kung ano yung mga requirements, ano yung mga questions ng immigration para naman sa kanilang part ay mapaghandaan din nila. Lalo na kung magta-travel sila soon. So of course, as we said, kapag spouse visa means type D visa or long-term visa na siya. So, permanent na si Miss Nina dito. And ibabahagi natin kung ano yung mga requirements na pinrovide niya, pinaghandaan niya after she received the visa. Okay? And then traveling na. So, yung mga documents na ni-ready ni Miss Nina sa Philippines are passport, flight ticket as one way, visa under spouse visa from Germany, CFO, okay guys, CFO, dahil type din na si Miss Nina, so kailangan niya mag-provide ng CFO. Meron din siyang additional documents, katulad ng invitation letter, and then affidavit of support, and travel health insurance or travel insurance, okay? So yan yung mga additional documents na provide ni Miss Nina. So, additional then is e-travel, lalo na kung magta-travel ka. So, yun nga yung nasabi namin, dapat 72 hours nakapag-fill up ka na online ng e-travel for Philippine documentation. And then, she paid a travel tax. Okay? Lahat ng Philippine holder ay magbabayad or magpo-provide ng travel tax. So, how much is travel tax? During my time, 2021, it was 1,600. So, mga ganun lang naman yan. Basta less than 1,800 or 2,000. Hindi yan lalagpas ng more than 2K. Or, I think, still same pa din naman. Provide ka lang ng extra money, okay? So, every Philippine passport, you need to pay travel tax, okay? So, dun sa immigration, ay ang mga tinanong naman kay Miss Nina is hinanapan siya ng invitation letter na nakapag-provide siya pero it was in her online or email. Hindi na, wala siyang hawak totally during sa kanyang documentation or sa kanyang folder kasi nasabi niya, hinanap to guys sa Philippine Immigration and sa booking ticket kung saan yung airlines mo. So, hinanap sa kanya yung invitation letter at nasabi niya na wala siyang hawak na hard copy. Only soft copy na nasa email niya kasi sinubmit niya na ito sa embassy. So, nasabi niya na hindi naman po ako mabibigyan ng visa kung wala akong invitation letter kasi requirements din po iyon sa embassy, sa German embassy. Nasubmit ko po yung original, ang meron lang po ako dito is nasa online. So, but then, hindi naman niya pinakita na din yung online niya. So, okay naman, na-proceed siya, binigyan siya ng ticket dun sa airline kung saan siya ginamit, kung ano niya yung ginamit na airline. And then, dun na sa Philippine Immigration, tinanong siya
at hinanap sa kanya yung marriage certificate. So, kailangan din pala yun, guys. Hindi ko yata nasabi na one of requirements is marriage certificate as well. So, if traveling ka na spouse visa, please bring a copy of your marriage certificate in PSA or report of marriage, guys. Okay? So, sa immigration, hinanapan siya ng marriage certificate. So, ang sabi niya ay naisubmit niya rin ang original sa German Embassy. Pero ang alam niya, may copy siya ng documents or may photocopy siya sa kanyang documentation. Siguro medyo na-stress lang si Miss Nina during that time at hindi niya napansin na nailagay niya nga sa kanyang folder. Hindi niya daw makita eh. So, ang nasabi niya lang, na-submit niya sa embassy. And then, ang pinakita niya lang is, sabi niya, na-process niya naman yung registration ng kanilang marriage dito sa Germany. So, ang sinubmit niya na lang is sa sobrang, siguro hindi na rin concentrate si ma'am, si Miss Nina. Pero yung marriage certificate niya, guys, nasa folder ha, nasa folder. Nung nakarating na siya dito sa Germany, doon niya lang din na-check. Siguro na hindi lang siya, kapag ikaw na rin kasi yun nasa sitwasyon, parang ma-mental blank ka, di ba? Or let's say, kabahan ka, pero nandun din sa folder yung marriage certificate niya sa PSA kasi kinasal sila sa Philippines, okay? So, meron siyang copy. Yung original lang, sinubmit niya sa embassy. So, ang pinakita niya during that time, kasi hinanap sa kanila yung marriage certificate, is yung Mel de Bescheinigungen. So, ang nakita niya sa kanyang documentation or folder is yung Mel de Bescheinigungen. Nakatunayan, nireport din nila yung kasal nila dito sa Germany at married na din yung kanyang partners dun sa change status from single to married, okay? And then, hinanapan din siya ng invitation letter. Ang sabi niya, sinubmit niya na rin sa embassy. So, also, tinanong din siya ng immigration kung kailan sila nagkakilala. So, yun nga, as I said, pag ikaw na yung nasa sitwasyon, siguro na babae kasi natapat sa kanyang immigration eh. So, babae and siguro masyadong curiosity ang ating babaeng immigration. So, lahat talaga tinatanong sa kanya. And tinanong siya kung saan daw sila nagkakilala. Si Miss Nina naman ay or kailan daw sila nagkakilala, mga ganon. Siguro si Miss Nina hindi nga talaga siya din makapokus. So, sabi niya, meron ako ditong sa Facebook kung saan kami nag-travel ni Habi, ganon. And yun, pinakita niya din ang kanyang Facebook. At nakita naman ng immigration officer natin na yung profile picture ni Miss Nina is naka-wedding. So, katunayan na she's married din talaga and pinakita niya yung travel nila sa Cebu, yung mga ganong area, and na katunayan nagkita naman sila at ito yung husband niya. So siguro curiosity lang or talagang medyo mahigpit lang ang ating immigration officer ngayon dahil sila ay nai-issue at hindi ka naman ma-offload yan. Hindi naman, ang spouse visa ay hindi yan sila pwede mag-offload. Dahil sila ay nai-issue. So, medyo lang sila, medyo nagiging mahigpit lang sila when it comes to your documentation. So, better talaga prepared kayo guys, okay? And also, yun, hinanapan siya ng invitation letter, but then ang pinakita niya is affidavit of support, okay? Pwedeng affidavit of support or formal obligation. Pero guys, kapag spouse visa ka talaga guys, hindi importante ang affidavit of support. Invitation letter is okay, pero affidavit of support is not. Pero yun nga, dahil wala siyang mai-provide na invitation letter dahil nga nasubmit niya ni Miss Nina, ang pinakita na lang niya, the alternate documents that she can provide or she can show during her flight is the affidavit of support. Okay? So, talagang nag-provide din si ma'am ng affidavit of support. Also, CFO, certificate. Sticker and certificate. Talagang mayroon siyang sticker. So, nagpunta rin siya sa CFO main office para makakuha ng certificate and sticker. Meron talaga siyang sticker sa kanyang passport, okay? So, lahat complete si ma'am. Yun nga lang, siguro during her
time on the immigration officer, medyo siguro na-stress din si ma'am sa dami ng question. And good thing, she is prepared, okay? Meron siyang, meron siyang counterpart dun sa mga question ng ating immigration officer. Yun nga lang, pinakita niya rin yung kanyang Facebook. And hinawakan daw talaga yung kanyang cellphone at in-scroll. Okay, in-scroll talaga. Kahit parang konting scroll lang, parang gusto lang din ipakita or for the part of Miss Nina naman, okay lang din naman scroll para matapos na. Kumbaga siguro yun yung point ni Miss Nina. Sige, I will give you my phone para matapos na tong ating discussion, ating interview, para maniwala ka na din. I will give you my phone. Even it's privacy na dapat. And siguro, as a part din naman ng immigration officer, gusto rin lang din nila i-check kung katunayan or totoo na yung sinasabi ni Miss Nina. So, wala namang mali din doon. Yun nga lang, syempre, kasi wala ka din namang maipakitang documents. So, yun na lang yung cellphone para proof, di ba? And sabi naman din ni Miss Nina, hindi naman siya nati-triggered. Siguro, or hindi rin naman silang plano mag-offload. Kumbaga, parang ano na lang din, give and takes. Kumbaga, okay, para matapos na itong discussion natin sa immigration officer, I give you my phone and let's see. And so you can allow me to go to the next step, okay? So yun na lang din. And yun na, na-stamp naman din yung documents niya, na-stamp yung passport niya. And yun daw, nasabi niya rin sa akin na yung next na kasama niya during magpa-flight din daw sa Israel, sinilip din daw yung cellphone. Bakit sinisilip niya yung cellphone? Siguro for proofing na lang din. Pero during my flight naman, di naman nangyari sa akin yan. Yun nga, sabi ko sa inyo guys, case-to-case basis talaga yan guys. Okay? So better na lahat ng mga, sabi ko nga, lahat ng mga sinasubmit nyo sa embassy, provide nyo agad. Provide nyo photocopy kayo. Tapos lagay nyo sa folder para pag same happen, may mga documents kayo. So yun nga, hinanap sa kanya yung marriage certificate when she was here na in Germany. Nakita niya na sa folder niya. So siguro, ano lang talaga, pag nasa sitwasyon ka rin naman, ay mai-stress ka rin naman, di ba? So, pero yun, be prepared lang talaga and pray na it was success, na maging okay ang lahat. Yun, when she was arrived in Germany, tinanong lang naman sa kanya ng immigration officer kung sino or permanent na ba siya dito at saan yung nakatira yung partner niya, ganon. Wala namang daw documents na hinahanap. Sinabi niya lang din na pang long term na visa siya kasi his partner is living here, permanent na siya dito, and yun, success naman. Doon lang talaga sa Philippines ang medyo na-stress si Madam. So, tinanong lang din siya anong type of visa niya. So, sabi niya, spouse visa, and I will be staying here for a longer because my partner is living here. Ganon, mga ganon lang din naman. So, but then it was success, and ngayon ay magkasama na sila ni Madam at ng kanyang partner dito, and salamat Miss Nina for sharing your story with us. So para lang din sa iba na spouse visa soon. So please be prepared. Submit whatever you submit in the embassy. Mas maganda may hawak kayo guys talaga na copy. So kapag spouse visa, CFO, marriage certificate is really important, and invitation letter, okay? And the rest, additional documents, provide na lang din kayo. So yun lang guys, thank you again Miss Nina, and if you also want to share your success story with us guys, please message or kindly message us through our Instagram or Facebook here in our description below here, okay? So we are happy to connect with you, and we are happy to share your success story here in our vlog. So yun lang guys, and